beloved Boss Mike Cervera. Eto mga kababayan, basahin natin. Senator Tulfo, ayan labing walong ex-bodyguards, kargador, nasa opisina ni Robin Padilla. Inanunsyo ni Senator Erwin Tulfo na nasa Senate premises ang 18 kargador at nananatili umano sa opisina ni Senator Bobo Robin Padilla ngayong Lunes, Hunyo 8. Okay, tanyo. Despite po yung ating investigasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Padillang Bobo at doon mag-monitor at mag-live din saad ni Tulfo kasabay ng pangunguna niya sa hindi ko mabasa. Consultative meeting. Bunggol. Tungkol sa flood control iskandal. So mga kababayan, diyan mga kababayan maliwanag na ho eh. Oo. 'Di ba? Na anong ginagawa niyo sa opisina ni Robin Padilla? Doon ba ang hearing sa opisina ni Robin Padilla? Kung kayo matino. Total naman nagpunta na rin kayo ng Senado. Nagpunta na rin kayo ng Senado. Bakit hindi pa kayo tumuloy? Kasi ganito papaliwanag ko. Kaya sila pumunta diyan kasi ine-expect nila na walang mangyayari na hearing na pangungunahan ni Erwin. Ang inaakala ng 18 kargador ay hearing uli ni Marcoleta at ni Pia, mga kababayan. At nandoon uli si Cayetano. Kaya mga kababayan, nandiyan sila. Para bang baka sakali, ganon, baka sakali. Di ba? Ewan ko mga kababayan ko kung ano ngayon ang mangyayari diyan. Hindi na alam ng tao kung ano ang susundin nila. Sa kabila ng nagsalita na ang Kongreso na ang kinikilala nila ay ang liderato ni Sherwin Gatchalian at ganun din ang Malacanang, ang kinikilala nila ay ang liderato ni Sherwin Gatchalian, etong mga bugok na mga 18 kargador na mga bobo at tanga, ipinipilit pa rin yung mga sarili nila. Alam nyo mga kababayan, sabi ko nga kahagabi, yung mga yan mapapahamak tingnan nyo mga kababayan, may napanood ako. Ito kay, dito tayo kay Rapi Tulfo. Idol, pasok. 18 kargador. Yan, Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yung po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Siyempre, alam niyo yun, dinadala nila yung pong pangalang Marines. Siyempre, iba yung dating sa mga tao noon. Marines nga isa na po yan na halimbawa ng panlilinlang. Ako'y umaayon dito. Halimbawa po yan ng panlilinlang, mga kababayan Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ayan ang ginamit ng 18 Marines, yung pangalang Marines.
bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Norman Mangusin, kilala nyo naman si FLM. Si Norman Mangusin, para gumanda ang imahe niya, para maniwala ang tao, nagpanggap na isang, philanthropist na mayaman. Diba? Nagpanggap na si Norman, philanthropist na mayaman, bilyonaryo, trilyonaryong araw. Utang ina, mga kababayan, para mag-iba ang tingin ng ibang mga tao sa kanya, mayaman yan eh. Hindi yan magagawa yung mga binibintang nyo eh. Di ba mga kababayan? Ganon. Hindi ka magagawa ng binibintang nyo? Oo. So walang pagkakaiba to sa diskarte netong sila Mike Defensor. Gamitin ang pangalan ng Marines para ang mangyari, yung tingin ng taong bayan, may kredibilidad. May kredibilidad kasi nga mga Marines, pero hindi po sila lahat ay kinikilala na naging bahagi ng AFP o Marines o ano pa mga katawagan nila diyan. O kung ikaw ay Marines, Navy, etc., mga kababayan, wala nga yung iba doon. So, maliwanag, sabi ni Rapi Tulfo, ni Senator, na may panlilin lang agad. Di ba? Tama nga naman. Di ba? Tama. Ito na. Pasok. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors Yan na. or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Correct. Palpak sila, mga kababayan. Yan yung sinasabi natin. Na palpak itong mga putang inan to. Kaya ngayon, mga kababayan, paano natin paniniwalaan? Baka sabihin nyo, gawa-gawa lang namin ni Idol Rapi Tulfo yan. Hindi ho, mga kababayan. Dahil ayon mismo sa tagapagsalita ng AFP, yung magandang babae, kinumpirma, mga kababayan, na ganun nga, hindi maganda ang imahe ng itong mga pinagkukuha at pinagdadampot na kargador ni Mike Defensor. Ito, tingnan nyo. Natin kung yung identity ng 18 na yun ay members talaga ng AFP during the time na sila security detail din former public responsibility. Naglabas na nga ng statement yung ating Philippine Navy spokesperson regarding dito sa alleged na Marines under them. So ang nabanggit dito, there were 4 that were never members of the Philippine Navy or the Philippine Marine Corps. Majority of the individuals that were there in the names were discharged dishonorably from the service, while others were also retired in good standing. So ito yung nakita natin dito. Kita nyo? Para din sa mga... Diba? Ganda, no? Diba? Ganda ni Spokes. discharged dishonorably and retired in good standing. Confirmed, ma'am, na they were previously assigned to former Representative Zaldi Classic. Pag ganyan kasing retired sila, they're already acting on their personal capacity. So what is clear is that individuals that has already retired from the service, separated na sila from the service, and they're already acting on their private capacity. So yung statements man nila or yung actions nila does not represent the armed forces of the Philippines. Boss, kita nyo? Does not representing the Marines or the AFP, ganyan. Mga kababayan ko, sumaliwanag, dapat hindi nila ginagamit yung pangalang Marines. Ito po yung ibig sabihin nun. Na bakit ginagamit yung Marines para tumaas ang kredibilidad nila dahil wala nga silang kredibilidad. Dahil ang kredibilidad nila, mga kababayan, hindi maganda. Dahil mismo ang tagapagsalita netong AFP ay nagsabi na una, hindi maganda ang kredibilidad, marami silang mga problema sa kung yung mga ilan, at yung ilan sa kanila ay hindi nga naging parte ng AFP. Ngayon, anong kredibilidad nila? Kaya etong si
propaganda, Master Mike Defensor, ginagamit yung Marines para i-boost yung moral at yung kredibilidad para paniwalaan ng tao. Ang problema, wala hong naniniwala sa kanila. Gusto nila kasing magkagulo malamang binola-bola ni Mike Defensor itong mga Marines na to. 'Di ba? Binola-bola ni Mike Defensor yung mga Marines. Oo, pumayag na kayo. May pera namang 5 million o 5 million. Hindi nila alam mga kababayan, yung 5 million kulang pa yun na pambayad sa mga kaso, pangkuha ng abogado, panggastos, pampunta-punta sa mga hearing, ang daming mga naghahabla ngayon sa kanila. Yung 5 milyon, kulang na kulang yan. Ngayon, siguro, 5 milyon, tapos, pag tayo nagtagumpay, kayo ay tatanghaling mga bayani. Yung mga bobong mga 18 kargador, syempre, mahihina ang ulo, sabihin, oo nga, no, bayani tayo. Di ba? Bayani ito. Di ba? Malusiron. Replay tayo, Malusiron. Ay, di Patino, bakit ka nagtatanong? Replay ito. Nakuha nyo yung logic, mga kababayan? Ganon. Pinipilit na pabanguhin ang pangalan ng 18 kargador mababantot naman pala. Kaya, balikan natin si Idol Rapi Tulfo. Pasok. Pagiging able o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. Correct. And so, the people using them portray them as heroes. Yan. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, Ay, bayani daw po sila. nako, putang ina. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years, at nagbitbit daw, sabi nila, ng isang katutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OF. Kita nyo, at mga dakila daw nating mga OFW karamihan sa inyo. Di ba mga kababayan ko, kakapal na mga muka? Bayani, bayag nyo. Di ba? Tinukoy na nga ho mga kababayan din ng ating butihing NBI Director, Melvin Matibag, na talagang yung kanilang mga argumento ay hindi pa pasok na maging kaso. Dahil nga daw po, ay wala daw hong kawenta-wenta. Mas maigi pa raw manood ng Tom Jerry kaysa pakinggan sila. Kita nyo mga kababayan, mas maigi pa na manood ng Tom Jerry. Mas maigi pa manood sa interview ni Mike Cervera. May singit pa talaga. Kaysa, pakinggan itong 18 kargador na ito. Kaysa pakinggan ninyo itong 18 na kargador na ito, wala talaga. Manood na lang kayo sa interview ni Mike Cervera kay Jojo A. Sa TV5. Kita nyo? Pakinggan natin ang mensahe, ang sinabi ni Melvin Matibag, mga kababayan. Tumpak, panoorin nyo yung interview sa one. Grabe kayo. Viral na. Posibleng hindi pa nila man napanood yun. Viral na. Ito na mga kababayan. Pasok! Po ang konklusyon dito po sa aming ginawang pag-iimbestiga. Hindi napatunayan ang mga alegasyon base sa ebidensyang iniharap.
walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Kita nyo? Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report binanggit na ang joint affidavit ay hindi self-sufficient basis for probable cause at bawat aligasyon ay dapat ay independent, competent at authenticated evidence. Ang tanong ay hindi kung possible ang pangyari, kundi napatunayan sila batay sa ebidensya. Kita At ang nyo? kasong ito, hindi nila napatunayan. Kita nyo mga kababayan? Galing mismo sa NBI Director at batikang abogado rin ho yan, si Attorney Melvin Matibag na kasalukuyan pong director ng NBI, na talagang hindi ho nila napatunayan na ang kanilang mga inaakusa ay may sapat na batayan. Sa madaling salita, bugos, hawsyaw, itong 18 kargador. Diyos mio, marimar, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, maigi na lang, manood kayo ng batibot kaysa pakinggan tong mga unggoy na to. Wala ho, mga kababayan. Wala. Opo. Grabe. Oh. Diba, mga kababayan? Wala. So, galing na ho mismo rito kay Director yan, Melvin Matibag. Maraming salamat po and we can submit the full report to the committee. Kita nyo? O yan, isasubmit na daw yung buong report ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa pangunguna po ng butihing direktor ng NBI na si Melvin Matibag. Nakapanood na ako, Boss Mike. Tawang-tawa ko sa'yo, yung host. Tawang-tawa sa'yo yung host. Syempre, tatawa talaga yun. So, mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Mukhang wala na. Mukhang wala na talaga, mga kababayan. Pare-pareha siya mga gonggong na yan. O ngayon, hintayin na lang natin etong mga babaliktad, 2 or 3 daw, Ngayon, binabanat-banata na nila. Si Loren Ligarda, safe na daw sa maleta kasi nga nagkamali daw. Si Joel Villanueva kaya? Ako, natitiyak ko para sa akin mukhang pwede na nating tiyakin na etong magkapatid na Villar, dahil nga sinama nila sa mali-maleta, mukhang talagang lilipat na sa kampo ni Sherwin Gatchalian. Mga kababayan, isipin nyo yan. Kung si Loren Ligarda tinanggal na nila sa listahan, madali lang din na sabihin na nagkamali din sila kay Mark Villar. Pero bakit hindi nila tinanggal? Kasi mukhang naramdaman nila na talagang palipat na sa kabila. Nakuha nyo? Palipat na ho sa kabila. Our beloved Boss Mike